Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan nataranta na. Congressman Leveste may ethics complaint. Aray ko po inainan po or maghahain po yata ng ethics complaint ang Kamara laban po kay Congressman Leveste. Nako. At ito mga kababayan, PBBM bumatak. Ayan bumatak si PBBM ngayong Rizal Day. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, libre lang po ang mag-subscribe at mag-like dito po sa ating channel. Maraming salamat po. At eto nga, PBBM at First Family bumatak sa death anniversary ni Rizal. Aray ko Nanguna si President Bongbong Marcos Jr. Kasama ang First Family sa pagbatak ng watawat pala. Sa pagbatak ng watawat ng Pilipinas. Bilang paggunita at pagluluksa sa 129 anniversary ng kamatayan ni pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isinagawa ang seremonya bilang pagkilala at sakripisyo sa sakripisyo at ambag ni Rizal sa kasaysayan ng bansa. Ayan mga kabayan, bumatak po ang buong pamilya ng watawat ni Rizal. Kayo kung ano-anong iniisip nyo, watawat po ang binatak nila mga kababayan. Hindi po kukani. Okay? Mukhang masaya naman sila, no? Masaya naman po sila sa Rizal Day. Okay? Alright, sa ibang balita naman po mga kababayan, papuntahan naman po natin si Congressman Leandro Leveste. Kasi ito pong si Public Accounts, yung House Committee on Public Accounts, chair na si Terry Redon, sabi po dito, Redon says serious questions surrounding the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral files. May warrant the filings or the filing of ethics complaint versus Leveste. Ayan mga kababayan. Dahil po ito mga kababayan sa sinasabing hindi makatarungang pagkukuha or pagkuha ni Leveste ng so-called Cabral files, mga kababayan. So dahil diyan ay maghahain sila ng ethics complaint against Leandro Leveste, mga kabayan, Representative Leandro Leveste. So nakita na po natin to nung mga unang panahon pa, di ba mga kabayan? Nakita na po natin to doon po sa file din po nila ng ethics complaint, against Kung Barsaga, mga kababayan. So nakikita po natin yung mga pattern, Kapag ikaw ay against the government, against the administration, pwede kang ma-ethics complaint anytime, di ba? Pero pag ikaw naman po ay kakampi nila kahit paanong sabihin mo, okay? Against Duterte, hindi ka pwedeng i-ethics complaint. Gabi naman. Hoy, Redon. Bumenta na yung palabas ninyo, Yang ethics complaint na yan, bumenta na po yan kay Congressman Barsaga. Ngayon kung gagawin nyo yan kay Representative Leandro Leveste, wala kaming magagawa pero bistado na kayo Yeah? Talagang gagawin po nila ang lahat, mga kababayan, just to ruin, yung credibility, para sirain, durugin yung credibility ni Congressman Leveste, Sinasabi po unlawful daw yung
pag-acquire, no, yung acquisition, no, ah, ni Libeste ng mga files na yan. Pero teka lang, ito po yung video na kung saan mga kaubayan, parang hindi naman illegal na nakuha ni Congressman Leandro Libeste itong mga files na ito. Eto, pakinggan po natin ang balitang ito mga kaubayan. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. So mga kabayan, no, ipakita lang po natin yung part na ito. Kung ikaw, no, ikaw ay ninakawan kasi pag sinabi mong sinasabi kasi nila illegal accusation tapos forcibly, no, ang tawag dyan, sa pilitan mong kinuha yung mga files na yan. Kung ikaw yung owner, no, ikaw yung nagmamay-ari ng mga files na yan, sa palagay mo ba magiging ganyan pa rin kayo ka-close, mag-usap, ganyan pa rin kayo ka-close, diba? Mag-usap kayong dalawa, ha? Counting logic naman po sa inyong mga akusasyon kay Congressman Leveste. Kasi may mga ebidensyang magpapakita that there is no such force, no, sa pagkuha po kundi kusang binigay po ito mga kababayan kay Congressman Leveste. Ngayon pinalalabas po nila mga kababayan na ito po ay kinuha ng sapilitan at ito po ay labag sa batas. Grabe, no? Ha? Ikaw na nga yung nagmamalasakit dahil nauubos na ang kaban ng bayan sa mga walang kwentang ghost project na yan, sa walang kwentang flood control projects na yan. Ikaw na nga nagmamalasakit, ikaw pa yung question, no? Kung papaano mo nakuha yung mga papeles na yan, authentic ba yung mga papeles na yan, diba? Grabe ang gobyernong ito mga kababayan, no? Parang wala po silang walang malasakit, no, sa ating mga kababayan. Wala po kayong malasakit, no? Kung sino pa yung may malasakit, siya rin namang ididiin. Like for example, ngayon kay Congressman Leveste, siya naman po ang malidiin dahil kakasuhan nga siya ng ethics complaint dyan po sa Kamara. Naku po mga kababayan, ipag-pray po natin itong si Congressman Leveste. Na sana ay magkaroon pa ng lakas ng loob para labanan ang mga hinayupak na ito. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito mga kababayan, no? Si Representative Puno. Si Representative Puno naman po mga kababayan, ay ito naman po ang kanyang statement, okay? Sabi niya po dito, privilege speech ni Representative Leveste sa budget insertion. Aksaya lang ng oras. Aksaya lang daw ng oras mga kababayan. Paano nyo naman po nasabing aksaya lang ito ng oras? Diba? Paano nyo pong nasabing aksaya lang ito ng oras? Kami nga mga ordinaryong Pilipino talagang sabik na sabik kaming meron po talagang mailabas na mga ebidensya at meron po talagang makulong. Pero kayo, ito si Puno, sayang lang, aksaya ba ng oras mga kababayan ang mailabas ang katotohanan? Aksaya po ba ng oras ang maipakita sa taong bayan na talagang ninanakaw ang ating kaban? Aksaya po ba ng oras mga kababayan kung ikaw mismo ay magsisiwalat? Kasi aksaya talaga ng oras ito para sa inyong gustong-gusto nyong kayo lang ang nakikinabang, no? Pero para sa iba na gusto namang makinabang din yung taong bayan, hindi po ito aksaya ng oras. At kung pwede nga ay madaliin na ito Madaliin ng at imbestigahan na rin ito mga kababayan. Di ba? Kasi
dinudurog po nila yung credibility ngayon, no? Ni Representative Leviste, no? Pero nasa inyo pa rin yung kung maniniwala kayo dito katulad ni Uno, no? Na aksaya lang daw ang oras ng privilege speech ni Representative Leviste. So it's up to you kung maniniwala kayo sa kanila or sa amin, no? Na patuloy na sumusuporta dito po sa mga lumalaban, sa mga kurakot, lumalaban, ha? Sa mga magnanakaw, sa kaban ng bayan. Diba? Ito, last po natin pag-uusapan mga kabayan. Ito naman pong si President Bongbong Marcos Jr. PBBM hinimok ang publiko na wag basta-basta maniniwala sa iisang survey lamang. Kasi nga po nag-negative na di ba? Nag-negative 3 na po, kaya wag kayong maniniwala, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa iisang survey lamang. Ang naisip ko lang bila, kahit naman walang survey, no? Negative ka na sa taong bayan. Di ba? With or without the survey, negatibo ka na. Ang trust ratings mo sa bayan, negatibo na. Bakit, mga kababayan? Walang isang salita. Sinungaling. Hindi marunong tumupad sa mga pinapangako niya. Diba? Puro politika ang ginawa. Nanalo na nga kayong presidente. Hanggang sa ngayon, politika pa rin ang ginagawa ninyo. Hindi kayo gumagawa ng para sa bayan. I mean, diba? Yung talagang masasabi mong, oops, tama ito. Diba? Talagang para sa bayan to. Itong ginagawa niya ay para sa bayan. Wala kang legacy project, paano pang taong bayan, di ba? Actually, noon pa man sinasabi na po namin na talagang magne-negative ang inyong ang inyong ratings, di ba? Noon pa sinasabi na. Ako mismo, balikan niyo yung mga past videos ko, no, about sa mga ratings survey na yan. Diba? Sinabi ko na noon, baka nga mag-negative ito. Dadating ang panahon na mag-negative ito at hindi nga tayo nagkamali mga kababayan. Nag-negative 3 na nga mga kababayan. Kaso nga lang, negative 3 na nga, kaso nga lang mga kababayan, talagang napakakapal na mukha. Ganitong negatibo na po ang inyong trust rating, dapat na po kayong mag-resign. Kung mahal nyo ang Pilipinas, mag-resign na po kayo. Di ba? O yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po.